Mrs., buntis po ang anak ninyo, kaya siya nawalan ng malay. Baka dahil sa stress kaya bumigay ang katawan niya, pero i-assure nyo na magiging okay din siya. Natahimik ang buong bahay sa narinig mula sa doktor. Buntis ang asawa ko? Magiging tatay na ako? Hindi makapaniwalang sambit ni Lennon habang walang habas na tumutulong mga luha niya. Yes, Mr. Falcon, you're gonna be a father soon, so pakiingatan po ang misis niyo. Saad ng doktor. Ma, magiging tatay na ako! Masayang balita ni Lennon sa mga magulang. Yes anak, we hear the doctor. Niyakap ni Chato ang anak na naluluha na din. Congrats anak. Tito, tita, magiging lolo at lola na po kayo. Baling naman ni Lennon sa mga magulang ni Cindy. Congratulations iho. Sambit ni Larry sa kainakbayan si Lennon. Pa, sana napatawad niyo na po si Tito Larry at Tita Estrella. Nag-usap na kami kaya naintindihan ko ang saloobin nila. Kahit kayo ay ganun din ang gagawin kung isa sa amin ni Kuya Kevin ang nasaktan. Alang-alang na lang sa magiging anak namin ni Cindy. Sana'y magkabati na tayong lahat. Okay iho, para sa ikakatamhimik ng lahat. Kalimutan na lang natin ang nakaraan, isipin na lang natin ang apo natin ng mga balae. Wika ng papa niya. Humihingi kami ng pasensya sa nagawa namin balae. Nagyakapan ang mga magulang nila ni Cindy. Magandang balita ito kapag gising ni Cindy. May baby na kami at nagkaayos na tayong lahat. Masayang sambit ni Lennon sa mga magulang. Oo anak, wika ng papa niya na nakaakbay sa kanya. Pinagpatuloy ng pamilya nila ang masayang salo-salo habang sila ni Cindy ay nasa kwarto nito. Wala pa din tong malay pero tinurukan na ito ng gamot ng doktor. Kaya bukas pa daw ito magigising. Doon siya matutulog sa kwarto ng asawa. Babantayan niya ito hanggang bukas. Gusto niya ang mukha niyang unang makita nito pagising. Gusto niya na siya din ang unang magbabalita sa asawa na magkakababy na sila. Napangiti siya habang hinahaplos ang buhok ni Cindy. Parehas na silang nakahiga sa kama. Binihisan niya ito ng pantulog para komportable ito. Nakihiram na rin siya ng t-shirt at short dito para sa kanya. Masakit pa rin ang katawan niya pero hindi niya na yun ininda. Masyado siyang masaya para indahin pa ang sakit ng katawan niya. Kinumutan niyang asawa at niyakap, pinikit niyang mga mata para makatulog na. Kailangan pa din niya ng lakas dahil hindi pa siya lubusang magaling. Sinag ng araw ang gumising kay Cindy, hindi pa ba niya nasara ang kortina kagabi? Tanong niya sa sarili, kagabi pala namanhikan si Lennon tapos nahimatay siya. Hindi niya alam kung sinong nagdala sa kanya sa kwarto. Nilibot niyang mga mata sa paligid. May nakadagan na kamay sa katawan niya. Nilingon niya kung sinong nagmamay-ari ng kamay na yon. Napangiti siya. Si Lennon ang nasa tabi niya. Doon natulog ang asawa sa kwarto niya. Hinaplos niya mukha ng asawa. Madami pa din ang mga gasgas. Yun dahil sa pagpapabugbog ng daddy niya dito. Bigla siyang nataranta. Sa pagkakaalala niya kagabi ay nag-aaway ang pamilya ni Lennon at pamilya niya dahil pinabugbog ng daddy niya si Lennon. Akmang tatayo siya nang bigla siyang pinigilan ni Lennon. Where are you going, wifey? Why are you here? Bakit dito ka natulog sa kwarto ko? Hindi niya sinagot ang tanong ng asawa bagkus siya pa ang nagtanong dito. Nawalan ka ng malay kagabi kaya binantayan kita dito. Ganun ba? Naguguluhan pa ring sagot niya. Banayad na hinimas ni Lennon ang mukha niya. Are you feeling better, wifey? Medyo masakit pa din ang ulo ko at parang nasusuka ako. Normal lang yan, wifey. Nakangiting sambit ni Lennon. Normal saan? Normal lang yan na maramdaman mo dahil buntis ka. Wika ni Lennon habang patuloy siyang hinahaplos sa muka. Buntis ako? Yes, wifey. We're going to have a baby soon. Magiging mommy ka na. Masayang balita niya sa asawa. Talaga ba? Masayang sabi niya pero muling napalis ang ngiti sa labi niya nang maalalang nangyaring kaguluhan kagabi. Pero paano si Daddy at Tito Melicio, habi? Baka ipakulong ni Tito Melicio ang daddy ko. Hindi ko kaya yun. Baka ikamamatay ni Mommy yun. Malungkot na sabi niya. Huwag kang mag-alala about it, wifey. Okay na sila kagabi. Nag-usap na sila. Para sa magiging anak natin, nagkabati na sila. Napalitan ng ngiti ang kaninang mukha ng malungkot dahil sa narinig mula sa asawa. I'm so happy, hubby. Ito ang pinapangarap nating pamilya. Isang masayang pamilya.
Soon, we're going to have a baby. Magiging kompleto ng pamilya natin. Yes, wifey. I'm so happy too. Hinalikan siya ng maalab ng halik ng asawa. Wifey, I miss you. Matagal din ako nagtiis na hindi kita makita. Baka naman makaskor ako kahit na isa dyan. Nakangising sabi ni Lennon. May plano na naman ito sa kanya. Kung saan-saan kasi sumusuot, saan ka nga pala nagstay habang hindi ka nagpapakita sa akin? Sa ospital, nagpapagaling. Si Patrick at Almaro ang nagbantay sa akin. I'm so thankful sa mga kaibigan mo dahil hindi nila ako iniwan. Talaga ba? Kaya pala parang may tinatago din silang sekreto sa akin. Bawal kasi sabihin kung saan ako dahil baka ilayo ka ng tuluyan sa akin ni Tito Larry kapag nalaman mo na pinagbubog niya ako. Now you know kung anong kayang gawin ng pamilya ko kung maglolo ko ka ulit. Yeah, wifey. Hindi na talaga ako maglolo ko. Ayoko na mabugbog ulit. Ang lalaking lalaki pa naman ng mga na-hire ng daddy mo para bugbugin ako. Ginawa na lang nilang katatawanan ng mga nangyari sa kanila. Nalampasan na nila ang problema. Kamusta na palang mga sugat mo? Hindi pa ako masyadong magaling masakit pa rin ang pasa ko. Saan masakit? Tanong niya habang umuupo mula sa pagkakahiga. Dito, sambit ni Lennon sabay turo sa kaliwang bewang niya. Dinala naman ni Cindy ang mukha doon para halikan ang kaliwang bewang ng asawa. Saan pa? Dito. Tinuro naman ng kanang bewang, muli namang hinalikan ni Cindy ang parteng itinuro ng asawa. Napangiti na si Lennon sa ginagawa niya. Malamang ay nakikiliti ito. Saan pa? Muling tanong niya dito. Tinuro naman ito ang gitnang parte ng hita nito. Natawa siya. Masakit to? Shit wifey, dahan-dahan lang baka mabali. Natawa siya. Saan mo natutunan yan? Nanonood ako ng X-video habang hindi ka nagpapakita sa akin. Para may alam naman ako kung paano ka paligayahin. You're bad. Ilang saglit pa ay sabay nilang narating ang rurok. Napahiga si Cindy sa kama, nawalan siya ng lakas. Habol ang kanyang hininga. Maya-maya ay humiga na rin si Lennon sa tabi niya na malapad ang ngiti sa labi. That was awesome, wifey. Sambit nito habang habol ang hininga. Muli silang nakatulog na mag-asawa dahil sa pagod. Nagising lang sila nang may kumatok sa kwarto nila. Ang mommy ni Cindy. Princess, are you already awake? Sigaw ng mommy niya mula sa labas. Naalimpungatan si Cindy. Ilang minuto pa bago siya bumangon para pagbuksan ng mommy niya. Natutulog pa rin si Lennon. Usually ay pumapasok lang ito bigla kapag siya lang ang nandoon, pero iba ang araw na yon. Nandoon si Lennon sa kwarto niya. Anak, kamusta ka na? Kamusta ng pakiramdam mo? Bungad na tanong ni Estrella sa kanya. Sa harap ng pinto lang sila nag-usap. Hindi na ito pumasok dahil natutulog pa si Lennon. I'm okay, mom. Medyo okay na. I feel dizzy sometimes at nasusuka ako. Napangiti ang mommy niya. Normal lang yan, anak. Nasabi na ba sa'yo ni Lennon na buntis ka? Yes, mom. I'm so happy. Maluhalo ang sambit niya. Happy ka din ba na magkakaapo ka na, mom? Of course, anak. I'm gonna be a lola soon. You take a rest somewhere, anak. Papadalhan ko na lang kayo ng breakfast dito. I know, pagod din si Lennon dahil hindi pa siya lubusang magaling. Ang hindi alam ng mommy niya na pagod silang dalawa dahil katatapos lang nilang magbakbakan ng mag-asawa. We will talk again later, okay? Sambit ng mommy niya na nagpaalam. Okay, mom. See you later. Hinalikan siya ng mommy niya sa noo saka umalis na. Bumalik siya sa kama kung saan nandoon ang asawa saka tumabi dito at natulog. Naramdaman ni Lennon ang paggalaw niya kaya niyakap din siya nito pabalik. Saan ka pumunta, wifey? Garalgal pang boses nito. Halatang antok pa. Si mommy kasi kumatok, nagtatanong if okay na ako. Come on, mag-ayos ka na sa labas na tayo mag-usap kasama ni tito at ni tita. Aya ni Lennon. Bigla itong tumayo sa kama at pumasok sa banyo para maghilamos. Sumunod na din siya dito. Natawa siya sa suot na damit ni Lennon, t-shirt at short niya yon. Mabuti naman at may malaki siyang damit na kasya kay Lennon. Pumayag naman siya na sa labas na sila mag-breakfast. Mas gusto siguro si Lennon na makabanding ang mga magulang niya. Ganun naman ito lagi dati noong hindi pa sila nagkakaproblema sa relasyon nila. Sweet ito sa parents niya. After nilang magbihes ay lumabas na si Lennon. Nabutan niya nag-aaga ng mga magulang niya sa komedor. Oh, bakit lumabas na kayo? Hindi ba sabi ko magpahinga na muna kayo?
Padadalan ko na lang kayo ng breakfast. Sambit ni Estrella sa kanila. Lennon insisted na dito na lang kami. Mag-breakfast kasama niyo, Mom. Baka gusto niya magpakitang gila sa inyo. Kantsaw niya sa asawa niya. Napangisi lang si Lennon sa tinuran niya. Siyempre mabibigyan ko na sila ng apo kaya dapat mabait ako sa kanila. Sakay din ito sa pagbibiro niya. Siya nga naman iha, pero dapat magpakasal pa rin kayo dito sa Pilipinas ha? Dapat sa lalong madaling panahon habang hindi pa malaki ang tiyan mo iha. Wika naman ng daddy niya. Ako nang bahala sa preparations anak, huwag ka nang magpapagod at baka ano pang mangyari sa apo ko. Sabi ng doktor hindi ka dapat ma-stress. Okay ma'am, ikaw ang bahala. Ayaw mo namang magpapigil Mabuti at alam mo. Sagot naman ng mami niya saka sila nagtawanan. Wifey, pagkatapos pala nating mag-breakfast, uuwi muna ako ha? Bakit iho? Dito ka na tumira, total mag-asawa naman na kayo. Talaga po tito, pwede po akong tumira dito? Nakangiting tanong ni Lennon kay Larry. Oo naman, saka daddy at mommy na rin ang itawag mo sa amin. Anak ka na namin, kaya yun ang nararapat na itawag mo sa amin. Sige po tito, dad, uuwi lang po ako sandali at kukuha ng mga gamit ko. Bibisitahin ko din ang Bling, wala pa rin po kasi si Jesusa, nasa Hong Kong pa din. Pwede ba akong sumama habi? Huwag na dito ka nalang magpahinga. Sabi ng doktor kailangan mo daw ng sapat na pahinga. Sige, pero babalik ka kaagad ha? Hindi pa nga ako nakaalis babalik na agad. Mamimiss kasi kita Etong mga batang to talaga, sambit ni Estrella habang nakatingin lang sa kanilang naglalampungan. Baka ako ang paglihan niya, mommy, kaya gusto niya akong laging nakikita. Nakangising sambit ni Lennon. Okay, sige, sumama ka na pero magpapagod ka, sabihin mo sa akin agad ha para makauwi na tayo. Yay! Masayang sambit ni Cindy sabay yakap sa asawa. Napagdesisyon na ng pamilya nila na sa susunod na buwan na ang magiging kasal nila habang hindi pa malaki ang tiyan niya. Busy na sila sa pag-asikaso. Kahit pa sabihin ng mommy niya na ito nang bahala sa pagpe-prepare ay hindi rin pumayag ang mama ni Lennon. Gusto din itong tumulong sa pag-asikaso ng kasal. Napakaswerte nila at sa wakas ay tuluyan ng bumalik ang dating samahan ng kanilang pamilya. Kasalukuyan silang nasa mall ni Patrick. Sinamahan siya nito na mamili ng mga ibang kakailanganin sa kasal. Nagpahinga na muna sila sa isang sikat na coffee shop. Napagod siya sa kakalakad. Nagkakape si Patrick samantalang siya ay juice at muffins lang. Bawal sa kanya ang coffee. Sa Lennon naman ay binisita na munang isang branch ng Bling na nandoon din sa loob ng mall na yon. Sandali silang iniwan ito. Babalikan na lang daw sila. Besh, I'm so happy dahil natuloy na din ang pangarap mong maging asawa si Lennon. Sambit ni Patrick habang naghahalo to ng kape. Kakarating lang ng order nito. Nasa dulo sila ng table para walang istorbo. Oo nga Besh, I'm so happy. Salamat din pala at inasikaso niyo si Lennon noong nasa ospital siya. Nabanggit niya na kayo ni Almaro ang tumulong sa kanya. Huwag mo nang isipin yun Besh. Basta mahal mo ay mahal na din namin. Naluha siya sa narinig mula sa kaibigan. Oh, bakit bigla-bigla ka nalang umiiyak? Nakakahiya, nasa public place pa naman tayo. Saway nito sa kanya. Ewan ko Besh, lately parang emotional ako. Siguro dahil sa pagbubuntis ko. Hindi niya mapigilan ang sariling maiyak sa tuwing may nararamdaman siyang sobrang nakakalungkot o hindi kaya sobrang nakakapagpaligaya sa kanya. Sa bagay, ganun din kasi ang nararamdaman ko nung nabuntis ako noon. Biro ni Patrick. Asa ka pa. As if mabubuntis ka. Sagot niya sa kaibigan at pasimpleng pinuna sa mga luha niya. Ay, ang harsh mo sa akin, Besh. Porket wala akong matres. O siya, basta pagkapanganak ko, ikaw ang ninong niya, ha? Ninunang? Ano yun? Ang pangit pakinggan, nakangiwing sabi ni Patrick. Di ninong at ninang, naisip mo pa yun? Kantsaw ni Patrick sa kanya. By the way, Besh, gusto ko ikaw ang maid of honor ko, ha? Ikaw kasi ang savior. Ikaw ang nag-save sa akin sa kalungkutan ng broken-hearted ako kay Lennon. Ngayong ikakasal na kami, ikaw naman ang kasama ko sa kasiyahan. Madamdaming sabi niya sa kaibigan. Besh, nakakaiyak naman yan. Sure ka? Of course. So, mag-gown din ba ako? Ayoko, I'm not a cross-dresser. Tangi, syempre damit lalaki. Meron naman talagang maid of honor na lalaki. Meron nga ako napanood na movie na ganyan sa Hollywood. Hindi ko lang maalalang title, saka malay mo magka-girlfriend ka pa kapag may na-meet ka doon sa kasal namin. Ang pogi mo kaya.
kahit gano'n ang kaibigan ay gusto niya pa rin na maging masaya ito. Gusto niyang makahanap din to ng partner sa buhay, katulad na Lan Almaro, mapababae man yan o lalaki. Ew, ayoko nang mag-girlfriend no, sambit nito na parang diring-diri sa mga babae. Natawa na lang siya sa inakto ng kaibigan. Maya-maya pa ay nakita nilang palapit sa kanila si Almaro at Angela. Hey guys, nakangiting bati ni Almaro na nakaakbay kay Angela. Nandito din pala kayo, tanong niya sa magjawang dumating. Tumayo siya para magbeso kay Angela at ganoon na din kay Almaro. Okay na sila ni Angela, naramdaman niya nagbago na nga ito. Hindi na ito maangas at mapagmataas katulad ng dati kaya masayang masaya din siya para sa relasyon ng kaibigang si Almaro at Angela. Kitang-kita sa mga mukha nitong pagmamahal sa isa't isa. Patrick texted me na nandito kayo. Nagkataon nandito din kami kaya dumaan na kami. Wika ni Almaro at umupo sa tabi ni Patrick. Samantalang si Angela ay umupo sa tabi niya. They ordered cafe latte for Almaro and caramel macchiato for Angela. Tinignan niya ang dalawa, hindi na magkamayaw sa pagkibit ng mga pinamili. Nag-shopping ang dalawa. Madaming mga paper bags mula sa mga mamahaling butik ang dala ng mga to. Mukhang masaya ang bride to be namin ha? Kantsaw ni Almaro sa kanya. Of course, this is a dream come true for me na maging isang Mrs. Falcon someday. Malapad ang ngiting sambit niya. Pangarap ko din yan dati eh. Biro naman ni Angela sa kanila. Biglang napasimangot si Almaro saka sila nagtawanan. Sweetheart, hindi ka man maging kasing yaman ng mga Falcon sa piling ko'y busog na busog ka naman sa kama. Komento ni Almaro sa sinabi ni Angela. Yak, kadiri! Biglang sabat naman ni Patrick. Kahit kailan talaga kayong dalawa, puro kalaswaan ang pinaggagawa nyo. Hindi na ako magtataka kung si Angela na susunod na mabubuntis. Nagtawanan sila sa sinabi ni Patrick. Nakatingin pang mga ibang customer sa ingay nila sa loob ng coffee shop na parang niistorbo sa ginagawa. Yung iba kasi doon na nagtatrabaho na akala mo naman ay may-ari ng mga coffee shop. Nakalatag lahat ng mga gadget sa lamesa to order ng isang kape sa katatambay na buong araw sa coffee shop na yon. Napailing na lang siya. Best friend! Agaw niya sa atensyon ni Almaro. Okay lang ba na si Patrick ang magiging maid of honor ko? Ouchie! Ako ang best friend mo hindi ba? Late na nga dumating yan sa buhay mo. Kunwaring nagtatampong sagot ni Almaro sabi ismit kay Patrick. Sige na, happy ka naman kay Angela eh. Huwag ka nang magtampo. Groomsman ka naman ni Lennon eh, saka bridesmaid ko din si Angela. Sige na nga, so magdadamit babae si bakla? Huy, ang ingay mo, nasa public place tayo. Saway ni Patrick kay Almaro na patawa-tawa lang. Hindi ako magdadamit babae no, baka mas maganda pa ako sa bride kapag nagkataon. Malditang sabi ni Patrick, nakapamewang pa ito ng sinabi yon. Ang kapal talaga ng muka, pambabasag trip naman ni Almaro kay Patrick. Masaya niyang pinagmamasdan ang mga kaibigan habang nagtatawanan at nagbibiruan. Ganun lang sila kapag nagkakausap, masaya at nagtatawanan. Ngayon ay nadagdagan na ang grupo nila ni Angela at Lennon. Magiging masaya na lalong barkada nila. Hey wifey, nabaling ang atensyon nila nang dumating si Lennon. Lumapit to sa table nila. Humalik sa pisngi niya at umupo sa tabi niya. Hi guys, bati nito sa kaibigan nila. Bakit parang ang saya-saya nyo? Anong pinag-uusapan nyo? I'm just telling Pat na siyang magiging maid of honor ko. Kwento niya sa asawa. That would be great. You deserve it, Pat. Anyway, let's go home. Baka pagod ka na, wifey. Yeah, medyo pagod na nga ako sa kakagala namin ni Pat. Kailan ka ba babalik sa bahay, Pat? Tanong niya sa kaibigan. Doon na lang muna ako kina Angela. Total kami lang naman doon. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pero mas gusto ko na nasa bahay ka. Hay nako, huwag niyo akong pag-agawan. Don't worry, Besh. Babalik din ako doon sa inyo. Enjoy niyo na munang company niyong dalawa na mag-asawa. Baka mag-third wheel pa ako sa inyo eh. Etong magjawang si Almaro at Angela, hindi naman ako nagiging third wheel dito kasi laging nakakulong sa mga kwartong mga to eh.